Shalom. Shalom Alaikum. Shalom Alaikum, my little brothers and sisters. Isang pinagpalang araw ng Huwebes, ka-21 ng Nobyembre. Narito na naman tayo uli ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. We called it Preaching in the Wilderness series sapagkat alam natin na napakalawak ng nararating ng TikTok. Yet alam natin na hindi natin ma-assure o masiguro na maraming nang makikinig sa atin when it comes to the Word of God. Pero sabi nga ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 that preach the good news in season or out of season. That is why yan yung ginagawa natin. At ang ating binabasa ay ang Ebanghelyo na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. Ang mabuting balita ng Panginoon ngayon ay ayon kay San Lucas chapter Kabanata 11 mga talata 41 hanggang 44. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin ka at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin na nila at dilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, ang Ebanghelyo ngayon ay patungkol sa hindi pagtanggap ng mga Hudyo or kababayan ng Panginoong Hesukristo sa Kanya sa Jerusalem or bilang Mesiyas. At alam naman natin ang katotohanan na until now ay naghihintay sila ng Mesiyas or Kristo sa Greek Christos or tagapagligtas, ang hari na hihirangin or papahiran ng langis upang ipagpapatuloy or upang i-revealed uli ang kingdom ni King David, ang dynasty ni King David. Sapagkat katulad na nabanggit natin kahapon na ang Mesiyas ay naihula or inihula na magmumula sa angkan ni Haring David. Yung nga sinasabi doon sa Jeremiah 23 verse 15 and then doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 13, mga kapatid. So ito ngayon pumapasok ang Panginoon sa Jerusalem at hindi nila tinatanggap. Kung titingnan natin ng malawak na pananaw, ay maunawaan natin ang mga Hudyo. Maunawaan natin ang mga Israelita na hindi nila matanggap ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Because they are expecting na isang Messiah na makapangyarihan like King David, a warrior. At mandirigma, pero paradox, kumbaga parang contrast dun sa kanilang iniisip, sapagkat ang first and foremost nung pumasok pa lang ang Panginoong Hesukristo sa Jerusalem ay hindi po siya sumakay sa kabayo, sa donkey po siya sumakay. At ayon sa mga eksperto, ang pagsakay sa donkey ay ikahulugan ng kapayapaan. Hindi mo gusto ang digmaan. At the same time, mga kapatid, wala namang sundalo ang Panginoong Hesukristo during those times. At
ang mga tao lamang na sumusunod sa kanya na hindi pa naman talaga fully committed. Kasi ang committed lang sa kanya ay yung 12 alagad niya. Yung isa nga ay ipagkanulo pa siya. Diba si Judas? So 11 ang natira. At itong mga sumusunod sa kanya, masasabi natin na they are not really committed to the Lord Jesus Christ. Bakit natin nasabi yan na hindi sila committed? Di ba? Makikita natin yun doon sa John chapter 6 verse 66. Nung nangaral ang Panginoong Kristo ng mabigat na pananalita ay about sa kanyang sarili, sa kanyang laman at dugo, ay nagsialisan yung mga tao. And then, kung makikita din natin doon sa triumphant entry, actually dito pa rin sa part ng Luke chapter 19, na yung mga tao nagsigawan sila, Hosana sa anak ni David. Mabuhay ang haring dumarating sa ngalan ng Panginoon. Dito pa rin sa Luke chapter 19. But these people also, itong mga tao din na ito, mga kapatid, di ba kung maalala nyo, sila rin yung sumigaw na ipaako siya sa krus. So, kasi ang tinitingnan nila na Mesiyas is kakaiba sa nais ng Diyos na mangyari. Yun nga, nabanggit natin kahapon na kahit sa buhay natin, kung minsan gusto natin na ang Diyos ay mag-act or kikilos ayon dun sa ating iniisip, ayon dun sa ating expectations. Yung tinatawag na itong na-failed ang mga Hudyo sa expectations versus reality, because they are expecting na ang Panginoong Kristo will do greater things before their eyes. Kasi nabanggit ko rin kahapon na sa pagpasok niyo sa Jerusalem, they are thinking maybe na katulad ni Moses, naalaala nila si Moses nung niliberate sila ni Moses ng Diyos through Moses doon sa Egypt, ay wala namang puwersa or wala namang digmaan na ganap. Di ba? Naalala niyo yun o na-recall niyo yun? And this is maybe the mentality of those people na nung sa pagpasok ng Panginoong Kristo, yes, here it is. Alam nila, He is greater than Moses. Kasi si Moses, walang binuhay na patay. Nabanggit na rin natin yan, inuulit lang natin para mag-sink in sa atin. Then here comes the Lord Jesus Christ. Nagsigawan sila. Pero, anong nangyari? Yung expectations versus reality, doon sila na-failed. Because they are expecting that the Lord Jesus Christ will display His great mighty power. Yung dakila niyang kapangyarihan before the Roman Empire, before Herod, before Pilate. Pero hindi niya ginawa. Kasi prior pa man, kung maalaala niyo, prior pa man siya pumunta sa Jerusalem, 3 beses niyang inulit-ulit na pupunta siya sa Jerusalem para mamatay. And even His disciples, hindi nila maintindihan. Kaya nga nag-aagawan sila doon sa Mark chapter 10. Maalala natin yung magkambal na si Santiago at Juan ay gusto na kaagad i-secure yung position. Yung nanay nila mismo naging padrino. Para ma-secure yung position ng anak niya, nag-away-away sila. Then pinagsabihan sila ng Panginoon doon sa Mark chapter 10, hindi dapat ganyan na maging mentalidad ninyo. Kaya sabi niya, sapagkat kung sino ang nais maging una ay dapat maging huli. At maging lingkod ninyo katulad ng anak ng tao. Sabi rito sa Mark chapter 10 verse 41, actually mula 35, pero basahin natin sa 41 hanggang 45. Nang marinig ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkapatid, si Santiago at si Juan. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat.
Verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So, yan yung sinabi ng Panginoon. So, different sa paradigm nila, iba sa pananaw nila. Parang minsan sa atin din, di ba? Ganun din. There are times na we are expecting God to act like this. Pero, ang paraan ng Diyos ay iba sa kaparaanan natin. Yun yung tandaan natin, mga kapatid. Yung sinasabi sa Isaiah 55, 8 and 9, ang linaw ng sinasabi niya doon, ang sabi niya, ang kaparaanan ninyo ay iba sa paraan ko. Ito, basahin natin mga kapatid, para maintindihan natin na kung minsan, ina-expect natin na ang Diyos ay kikilos sa gusto natin, sa ibig natin, pero iba yung paraan ng Diyos. Kaya nga, ang turo sa atin ng Panginoong Jesucristo sa panalangin, sabi niya, di ba? Sundin ang loob mo. My will be done. Di ba? Sa Matthew 26, nung nanalangin siya, even the Lord Jesus Christ, Father, if possible, take away this cup from me, but not my will, but your will be done. The same when doon sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, di ba? Sa prayer na itinuro niya sa atin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Hindi natin pwede sabihin, Lord, ito yung gagawin mo. Kasi iba nga yung paraan ng Diyos kaysa sa paraan natin. Sabi dito sa Isaiah 55 verse 8 and 9, mga kapatid, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. So hindi nila maarok. Hindi nila maintindihan. Why instead na magpakita siya ng himala to topple down the Roman government during those times, ay hindi niya ginawa. Pwede siyang gumawa ng mga himala at kababalaghan para ma-persuade niya ang imperyo ng Roma na siya na yung Kristo, siya na yung Mesiyas. Pero hindi niya ginawa. Kundi, ang ginawa niya, nag-suffer siya para maligtas. Not in the hands of their enemy, but in the hands of the devil. Na siyang naging sanhi ng lahat kung bakit sila nabihag, first and foremost. Kasi kung titingnan natin yung kasaysayan ng Israel, every time na magtalikod sila sa Panginoon, ano nangyari sa kanila? Katakot-takot na disaster, pagkaalipin, disbursement, diaspora ang nangyari sa kanila. Basahin natin, try nyo, take note, ibasahin from sa Old Testament hanggang sa umabot ng New Testament. Makikita natin doon, every time na tatalikod sila sa Panginoon, andun yung mga dumarating na pagkalupig sa kanila, mga kapatid. So, yun yung expectation sila. That is why, maintindihan natin ang mga Hudyo, why they rejected the Lord Jesus Christ. Di ba? Kahit tayo. Sa tingin nyo kaya, matanggap natin yun? Anong klaseng hari ito? Biri mo, first and foremost. Ibinanganak sa sabsaban, matanggap mo ba yun? Sasakay sa donkey, instead na magpakita ng himala, ay ipapako sa krus? Oh, what kind is that? Sabi nga ng teacher ko namin dati, yung professor namin dati sa college, sabi niya, Mrs. Peralta, what kind? Di ba? Anong klase yun? Anong klaseng tagapagligtas nito? Maintindihan ba natin yun? That is why, maintindihan natin ang mga Hudyo, why they rejected the Lord Jesus Christ. Kasi hindi nila matanggap na ganun. Even ang mga alagad na nga, nakasama niya, 3.5 years, sinuruan niya. Di ba? Yung si San Pedro, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, pupunta siya sa Jerusalem, at papahirapan siya hanggang mamatay. Di ba? Ano sinabi ni San Pedro sa kanya? Huwag nawaan. God forbid, Lord. Huwag nawa mangyari yan. Anong sinabi ng Panginoon kay San Pedro? Lumayo ka, Satanas. Yan. Yung mga taong hindi matanggap na bakit
Jesus need to suffer and die. Anong sabi ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas. Yan. Kapag hindi nyo matanggap na ang Panginoon Kristo ay namatay sa krus, nag-suffer para sa katubusan natin, yan, kasama ka dun sa sinasabihan. Kasama ni San Pedro. Hindi ba tanggap ni San Pedro? So that is why, dito sa Ebanghelyo ngayon, hindi tinanggap ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesukristo. Even today, makikita natin mga kapatid, kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Hudyo, or of course, marami mga Hudyo ang tinanggap na ang Panginoong Hesukristo. At marami na rin mga nag-share sa kanila sa gospel. As a matter of fact pala mga kapatid, yung pagsakay ng Panginoong Jesucristo sa asno ay nahula na yun sa Zechariah chapter 9 verse 9. At ang hula na gagawin ng Panginoong Jesucristo ay walang hula na makipagdigma siya sa mga sumasakop sa Israel. Walang ganung hula. Bagkus kung titingnan natin doon sa Isaiah chapter 53, makikita natin doon na ang linaw ng role or gagampanan ng Panginoon Jesucristo. Kabalintunaan yan. Kabalintunaan, paradox. Contrast doon sa mindset ng mga Hudyo. Diba? Kung hindi man siya nakipagdigma, yun yung expectation sila. Kung hindi man siya makipagdigma, mag-lead siya ng revolt, kasama ng mga taong nagsigawan, diba? Roman Empire resigned, or Herod resigned, or Roman Empire out. Kasi here comes our king. Nung nagsisigawan sila doon, papunta sa Jerusalem. Pero pagdating doon, iba yung ginawa ng Panginoon Jesucristo. Kasi nakahula na yan mga kapatid, doon sa Isaiah chapter 53. Tingnan nyo yun, basahin nyo sa inyo mga kapatid, at pagnilayan nyo kung gaano makikita mo doon yung hula. Wala pong hula na makipagdigma ang Panginoong Jesucristo. Yun, bagkus inihula sa Isaiah 700 years before He came, before siya nagkatawang tao, inihula na kung ano yung gagampanan niya na rule. Yun nga yung suffering servant, Isaiah chapter 53. Gusto ko kayo yung sarili magbasa, maaari nabasa na rin ninyo yan. Pero ulitin niyo ulit. At the same time, kung makikita natin dun sa pronouncement ng Panginoon kay Saint Joseph, maging kay Mama Mary, actually dito sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, ang sabi dito, sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, ang sabi dito sa hula, sa pahayag sa kay Saint Joseph, sabi niya, samantalang iniisip ni Jose, verse 20, na ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ang maglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo, manganak siya ng isang lalaki at ito'y pangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So, siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan, not to their enemy. Kasi kung may nabanggit man doon sa Luke chapter 1, may nabanggit doon sa Magnificat, and maging doon sa Canticle of Zechariah, na ililigtas sa kaaway, kasi ang kaaway na tinutukoy primarily is the devil, na kailangan gapiin ng Panginoong Jesucristo that causes all these troubles. So dito, binanggit dito, ililigtas sila sa kanilang, ililigtas sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. So, hindi binanggit yung enemy. So, that is why, mga kapatid, ito
itong ebanghelyo ngayon, maintindihan natin ng mga Hudyo kung bakit hindi nila matanggap-tanggap ang Panginoong Hesukristo. Because ang mindset nila ay iba sa isipan ng Diyos. Ang gusto nila, ito yung gagawin ng Panginoon, pero ito, iba yung daan or paraan ng Diyos kaysa ating kaparaanan. Yun mga kapatid. Kaya, ang maaari na lang natin gawin is to submit kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, yun yung malinaw na turo ng Panginoon Jesucristo. Thy will be done, O Lord. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi yung kalooban natin na masunod. Yun palagi mga kapatid. Kung meron man tayong hinihingi sa Panginoon na ganito, pero Lord, I submit my will to your holy will. Pinapailalim ko, Panginoon, ang aking kagustuhan sa kagustuhan mo. Ang kagustuhan mo ang masunod. Ayan, mga kapatid. So, sabi dito, sapagkat darating ang mga araw na paligiligiran ka ng kuta ng iyong mga kaway, kuhubkubin ka at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato'y wala silang iwan sa ibabaw ng kapo bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang pagdating ng Panginoon Jesucristo, hindi nila pinansin. So, kaya nga kung titingnan natin, ito yung ang parallel nito ay makikita natin doon sa Luke chapter 13, mga kapatid, na ito yung nangyari sa Luke chapter 13, 34 to 35, na ang sabi dito is, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo, makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan, sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makita hanggang sa dumarating ang oras na sabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kaya itong sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Luke chapter 19, lubos kang pababayaan. Alam nyo, it was around mga AD 33 na sinabi ng Panginoon yun. And noong AD 70, naganap yaong pagwasak sa Jerusalem, mga kapatid. Then na-disperse sa mga Hudyo sa buong mundo. Then nung panahon nga ni Hitler ay si Hitler naman ay inspired by the devil. Ilang milyon ang pinapatay ni Hitler ng mga Hudyo, mga 6 million. At tayo na yung mga nagsitaka sa Germany, sa concentration camps, nakataka sa iba't ibang parte ng Europe, ay nakapunta rito ang ilang libo yata yun ng mga Hudyo dito sa Pilipinas. Tinanggap sila ni Manuel O.S. Quezon noong presidente si Manuel O.S. Quezon. And with that, because of that, ganun na lamang yung pagmamahal ng mga Hudyo sa atin. That is why, kapag pumunta ka, hindi ko lang alam ngayon until now, ay there is no need of a visa sa Israel as far as I know, kapag alam na Pilipino ka, as long na makomply mo yung mga requirements. Yan. May mga kababayan ako doon na nagtatrabaho doon. So, kababata ko mismo yun, ka-schoolmate ko. So, ganun. At itong nung 33, around 33 AD 33, year 33, hinula ito ng Panginoong Jesucristo at naganap noong around AD 70. Na winasak itong Jerusalem at sinabi na wawasakin kanila at lilipuli ng mga anak mo sa loob ng iyong muog,
At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Pero kung titingnan mo, may yung mga ruin ng temple, yung ruin ng second temple, ay andun until now. Bakit? Akala ko ba, minsan iniisip ko rin to, akala ko ba walang bato na maiwan sa ibabaw ng kapwa bato? Of course, God can change His mind. Di ba nangyari kay Jonah? Nung nangaral si Jonah, binago rin naman ng Panginoon yung plano niya na wasakin ang Nineveh. Then dito, bakit pinahintulutan ng Panginoon na may maiwang mga bakas ng pagwasak? Kasi kung walang bakas, parang there is no evidence. Walang ebidensya. Pero ngayon, nag-iwan ang Panginoon ng ebidensya. Kaya nga kapag pumunta ka dun sa Jerusalem, yung tinatawag na Wailing Wall. Yung Wailing Wall, makikita mo doon na isinisiksik ng mga tao doon yung mga prayer request nila sa mga siwang ng mga bato. Yun yung ruin ng Second Temple. So, kung titingnan natin, yung Second Temple is, ibig sabihin, bakit Second Temple? Because there is a First Temple that was built na nasira noong around 586 BC. Then, nasira uli yung Second Temple noong around AD 70. That is why may mga mahilig sa prophecy na mga pastor or mga preacher na kapag matayo na raw ang Third Temple ay babalik ang Panginoong Jesucristo. As a matter of fact, ay natayo na yung Third Temple, which is us, the church. Diba? Yung sinabi naman ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 13 to 20. So, it does not matter for us na mga Kristiyano kung itatayo man ng mga Hudyo yung Third Temple. Kasi ang palatandaan, ang isa sa pinaka-primary sign ng pagbabalik ng Panginoon Jesucristo ay hindi lamang yung mga digmaan, tagutom, baha, lindol, or mga salot. Sabi niya, hindi yun. Mga ano pa lang yun, mga prelude pa lang yun. Kumbaga, parang patikim pa lang yun. But it is not the final and a final sign of the final coming of the Lord Jesus Christ. Kundi yung sinasabi sa Matthew 24 verse 14. Ang sabi doon, and the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Yun yung pinaka-final sign, mga kapatid. Bakit kinakailangan ipangaral sa buong daigdig ang mabuting balita? Bilang saksi, bilang patunay that there is a need na dapat tanggapin ng mga tao. Yun yung pinaka-final sign actually, not the building of the Third Temple of Jerusalem. Kasi walang ganun na sinabi ang Panginoong Jesucristo na may inihula siya na ma-rebuild yung Third Temple. Kasi ang temple niya ay itinatag niya na at ang templo na ito ay cannot be ruined or cannot be distracted or cannot be destroyed. So itinayo na ng Panginoon yung kanyang simbahan, the temple. Tayo na bumubuo ng mga tao at hindi ito nawasak o kailanman ay mawawasak, mga kapatid. Kaya nga, pero ngunit mga kapatid, ang sabi dito sa Romans chapter 11, yun, tayo na mga Kristiyano ay hindi daw tinuruan tayo dito, binabalaan tayo dito na huwag nating ipagmalaki na nauna pa tayo sa mga Hudyo. Huwag na dati ipagmalaki. Ito ang linaw dito sa Romans chapter 11. Maaring nabasa nyo na to. Or maybe hindi nyo lang napansin ito, mga kapatid. Ang sabi dito sa Romans chapter 11 verse 1 to the following,
Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Sabi ni San Pablo, ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi sa kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako lamang natira at ibig pang patayin din. Ngunit ano ang sagot sa kanyang Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaki, hindi sumamba sa Diyos ang si Baal. Gayon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hinirang nga sila dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa, sapagkat dahil sa mga gawa, hindi ito may tuturing kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamta ng buong Israel ang kanyang ninanais, sapagkat matigas ang ulo ng iba. Ang mga hinirang lamang ang nagamit nito. Ganito ang sabi ng kasulatan, binigyan ng Diyos sa mga taong ito ng manhid na diwa, mga matang di nakakita, at mga tainga na di makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi na rin ng David, maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista, isang katisuran at parusa sa kanila, lumabo sana ang kanilang mga mata nang di sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ibig bang sabihin, ngayon natisod ang Israel at tuluyan na siyang nabuwal? Ayan. Hindi, ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan. Yan. Nang sa gayoy, mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay maging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabubuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Yan, mga kapatid. Verse 13. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ng aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos sa pagkatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na ring pagbibigay buhay sa patay. Kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kapag nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo at ikaw na sanga na isang olibong ligaw ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat. Hindi ka dapat magmalaki. Yan, tayo ng mga hintil, dapat tayo magmalaki kasi we were just grafted nung naputol ang Israel. Okay? Hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat. Ang ugat ang may dala sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y mayugpong. Yan. Totoo yan. Pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos. Ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya huwag kang magmataas. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya panghihinayangan. Yan. Dito'y makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya. Mabagsik siya sa mga di nananalig sa Kanya, subalit mabuti sa inyo kung nanatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi ikaw may puputulin. Ang mga Hudyo'y maidurugtong uli kung hindi sila magmatigas sa kanilang di pananalig, sapagkat may kapangyarihan ng Diyos na gawin iyon. Kung ikaw na sanga ng olibong ligaw ay naiugpong sa tunay na olibo, kahit laban sa likas na paraan, gaano pa kaya ang sangang tunay na olibo na hindi maiugpong sa talagang puno nito? Yan, mga kapatid. So, tayo doon mga hindi natin pwede pagmalaki na, ay, tayo pa nauna pa tayo sa mga Hudyo na sumampalataya at tumanggap sa Mesiyas, sa ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin yun ipagmamalaki.
sa verse 25, mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. It is referred to us, mga hintil. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala lamang. Ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hintil. So you see? So, yung obstinacy nila, yung stubbornness nila is just temporary, mga kapatid. Kaya ng Diyos na gisingin ang kanilang diwa. Kaya ng Diyos na kanilang puso na nagmamatigas ay palambutin ng Panginoon at tatanggapin ng Panginoon bilang Mesiyas. Kaya nga may isang rabbi na, isang sikat na rabbi ng mga Hudyo na prior siya mamatay, mga kapatid. Yung kinikilala na rabbi ng mga Hudyo na ito, I just hear this story, na itong rabbi na ito na kinikilala ng mga Hudyo before his death, sa kanyang diary ay sinasabi niya, dineclare niya that Yeshua is the Mashiach. Yeshua HaMashiach, na ang Panginoong Jesucristo ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. So, therefore, i-enjoy natin kung bakit tayo ang nauna kaysa sa mga Hudyo. But that is, hindi natin pwede i-boast. Kasi, yun nga, pinahintulutan sila ng Panginoon na mabulag sila at hindi nila makita. Thank you, Pablo. Na hindi nila makita at makilala ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. But, itong sinasabi sa Romans chapter 11, na huwag daw natin ipagmalaki na tayo pa na mga hintil ang mas nauna sa mga Hudyo. Sapagkat yun ay kasama sa plano ng Diyos. Kaya wag daw po tayo magmalaki. God bless you, Pablo, sa mga gifts. Kaya mga kapatid, ganun. Kaya maging ang aral siguro ng Ebanghelyo ngayon ay, ang aral sa atin is, let us always submit to the will of God. Let us always remember na sinasabi sa banal na kasulatan, ang daan ko ay iba sa inyong daan. Ang kaisipan ko ay iba sa inyong kaisipan. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, gayon ang agwat ng ating akala sa iniisip ng Diyos. Basahin niyo yan sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Kaya lagi natin sasabihin sa ating panalangin, Lord, kung luubin mo sana, pero ganun pa man, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ito yung ninanais ko, Panginoon. Pero ganun pa man, ay ipinapailalim ko ang ninanasa ko sa nais mo. Yun, mga kapatid. At sinasabi nga rito sa John chapter 1 verse 12, mga kapatid, since na hindi tinanggap ng Panginoong Jesucristo ang Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo, ang sinasabi niya rito, kaya nga tayo na tumanggap sa Kanya, ito yung naging privilege sa atin. So John chapter 1 verse 12, maganda to siya i-memorize. Mga kapatid, actually memorize ito ng marami. Nasabi dito sa Roma, John chapter 1 verse 12, sa 1 chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan. It's related in Romans 11. Ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So we were given
we were given the right to become the children of God nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Yan mga kapatid. So, yun yung aral ng Ebanghelyo ngayon. Huwag nating ipagmalaki na ang mga Hudyo ay katulad ng dati sa probinsya nga, narinig ko na lagi sinasabi ng mga tiyahin ko sa akin, kapag hindi ka nakikinig, ang sasabihin niya para kang Hudiyo. Then later ko lang na-realize na bakit tinawag na Hudiyo, sapagkat yun nga, ang mga matitigas ang ulo. Pero wag nating ipagmalaki ng mga hintil na tayo ang unang nakatanggap ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin natin na pinahintulutan ito ng Panginoon para na tayo ng mga hintil, ang kabuang bilang ng mga hintil ay tumanggap sa Panginoon. Then, later on, ibabaling ng Panginoon ang kanyang pansin sa kanyang bayan. Kaya nga kung titingnan natin, mga kapatid, that the enemy wanted to destroy Israel, wanted to destroy the memory of Israel. Kasi kapag ma-destroy ang memory of Israel, then ano pa yung Jesus na ating mapanghawakan? Kaya nga, even the church the devil wanted to destroy the church. Diba? Kaliwa, kanan. Diba? Bakit? Kapag masira ang Israel, mawala yung memory ni Jesus, masira ang Catholic Church, mawala yung memory ni Jesus. Bakit? Kasi sabi doon sa Matthew 16, di ba? Siya yung nag-build ng church. Ano pa yung maaari nating panghahawakan? Ang mangyayari niyan is, kapag mawala yung memory ng Israel, ang mangyayari sa atin is, ano na lang, haka-haka. Isang myth. Di ba? Yun mangyayari. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala siya at tanggapin siya sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, maaring sa matagal na panahon, at isa pa pala mga kapatid, itong kwento ng pagkasira ng templo ay kasabay ng pagkukwento ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Nakahalo ito kung titingnan natin mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Kung nagkaroon ng katuparan, ang kahulugan nito, kung nagkaroon ng katuparan, yung kanyang hula na mawasakin ang Jerusalem ay nagkaroon ng katotohanan. Then, ibig sabihin, mapanghawakan din natin na ang sinasabi niya sa kanyang muling pagbabalik ay magkaroon ng katotohanan. Maybe now, not now, but we know na mapanghawakan natin ang sinasabi ng Panginoon. At katotohanan at pawang katotohanan na siya ay muling babalik na dapat nila nating kilalanin at tanggapin. So shalom mga kapatid, maraming salamat po sa mga nagsubaybay, sa nag-like, sa mga nag-share, sa nag-like 559 likes, sa mga nagsandang gifts, at sa mga nag-tap ng screen. So let us pray. The angel was then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray. For forth, we beseech you, Lord, the grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ, our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Altogether, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So shalom, my dear brothers and sisters. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ari-arian. May God bless us all, especially those who tap the screen, who consider to listen to us, even those yung hindi nag-tap pero nagkuhan sa atin, nanood. Shout out kay Ate Salvacion Reyes. Ano yung account name mo rito, Ate Salvacion? Kay Pablo. At sa lahat na nag-tap ng screen, si Mamendang, Imelda, Mihi Fernandez, Jackie, Sagittario, Sister Milante. At sa lahat ng mga nag-likes, 559. So, shalom, and now signing off, my dear brothers and sisters.